Baka sakali naghahanap po kayo guys ng malaking TV, pero ang iniisip nyo po baka po mahal yung presyo na umabot nga po ng 40,000 to 50,000. Lalo nga po kung sa may mall po tayo bibili. Pero guys, pati kung sabihin ko po sa inyo, ito pong bagong TV natin ngayon. Napakaganda po ng kanyang mga features na makukuha natin. And yet po, napakamura po ng kanyang presyo. Na-powered by TCL po siya at Google TV na rin po siya. Pero nasa around 20,000 lang po yung presyo niya guys. At hindi lang po yan. Baka iniisip nyo, baka malaki lang po siya. Pero bitin naman po sa mga features. Hindi rin po guys. Dahil naka 4K po yung ating resolution. Kaya sobrang ganda rin po niya pang movie saka po pang Netflix. At kung sakaling meron po kayong PS5, compatible din po yan dito guys sa may TV natin. Dahil supported nga rin po siya hanggang 144Hz sa refresh rate. Guys, yung around 20,000 nga po ng presyo ng iFalcon na TV na yan. Kung sa ibang brand po tayo titingin ng ganyang klase ng presyo, guys, baka makakuha tayo ng malaking display. Pero baka hindi po tayo makakuha ng 4K po na resolution at 144Hz po na refresh rate. Dahil sa ibang brand po, madalas po is mga naka 60Hz lang. Ang TV po na gamit natin ngayon is ito po si iFalcon U75A 4K 144Hz ULED TV. Well guys, baka po iniisip nyo kung bakit po siya mura dahil baka hindi po siya kilala. Guys, si iFalcon po is powered po siya by TCL. Sub-brand po siya ni TCL. So technically, TCL technology rin po yung ginamit sa kanya. At alam naman natin na kilala nga po ang TCL sa mga leading brands po when it comes to TV. Kaya nakakasigurado po tayo na high quality rin po yung TV na to na para nga po si Vivo saka po si IQ. Kaya kung sakaling order po kayo guys ang TV na yan, guys yung darating po sa atin na packaging po ng TV na to is meron po siyang wooden frame. Kaya talagang maasahan po natin na safe po siyang darating kung sakaling order nga po tayo niyan. Tara guys, buksan na natin para po maipakita ko sa inyo kung gaano po siyang kaganda. Ito po yung remote na kasama guys at kakabukas lang po yung TV. At ipapakita ko po sa inyo kung paano po siyang i-setup. Pagka-open po natin guys ang TV, ito po yung bubungod sa atin. Magsiselect po tayo ng region sa kanya. Siyempre sa may Philippines po tayo. Then dito po sa may TV natin, Google TV po yung set natin. And dyan po guys, i-scan nyo lang po sa may camera ng smartphone nyo at may setup na po natin guys yung ating Google account dyan. At i-next lang po natin. At maghintay lang po tayo ng konting mga loading sa kanya. At yan guys, i-select lang din po natin. At hintayin lang po natin guys ulit mag-loading. Then select nyo nga lang po guys kung nasan bang room yung TV natin. Then yun po yung pipiliin nyo. Depende po sa gusto nyo. At meron din po tayong option dito guys para i-select na nga rin po yung mga gusto natin mga streaming services sa kanya. Confirm lang po natin. At mas okay po na ilagay natin dito sa may optimize lang po na settings niya. Then next step po natin guys, i-set up lang po natin yung pinaka-remote natin para po mag-pair siya sa may mismong TV po natin. Yan siya guys, wait lang po natin ng ilang segundo lang din po. At tapos na rin po yan. At dito po, i-next lang din po natin. Then region po ulit. Yan guys, wait lang po tayo ng 3 minutes. At matatapos rin po siya agad. At after nga po guys ng ilang minuto, sa pag naglagay na po tayo ng account sa kanya, yung account po natin sa may Google. Saka po pagka na-connect na po siya sa may Wi-Fi syempre guys. Ito na po yung mismong bubungad sa atin. Kung saan na rin po niyang inilagay yung mga application po na kailangan natin. Tulad nga po ng Netflix, ng YouTube, at kung ano-ano guys. Kumbaga, kailangan na lang po natin ilagay is yung mga account po natin dito para magamit na nga po natin yan. At yan po yung ating first impression sa kanya. Kung mapapansin nyo po, napaka-smooth po niyong gamitin. Isang pindot lang po sa may remote natin is tumilipat po siya agad. Dahil minsan po kami nakabili guys ng TV na 65 inches. Pero nagulat kami. Malaki lang po pala yung TV na nabili namin. Pero napakabagal po niyang gamitin. Ibang-iba po siya dito dahil naka-Google TV na nga po tayo ngayon. Dito na po tayo sa pinaka-importanting part. Ito yung mismong display quality natin. Since naka-QLED nga po siya, mas vibrant talaga guys yung color niya compare po sa ibang normal lang po na LED TVs. Mas buhay yung colors niya, pero hindi OA tingnan. Yung tipong masarap po siyang tingnan kasi nga buhay na buhay po yung kulay niya. Ito pa isang malaking selling point po guys ang TV na yan para sa akin. Bukod nga po sa may 144Hz sa refresh rate niya, is pwede rin po siyang umabot ng DLG 288Hz. Hindi po ito guys yung typical ng malaking TV lang. At hindi lang po basta malinaw. Guys, napaka-smooth po talaga niya. Talagang smooth nga po siyang gamitin, especially nga po sa may gaming. At sa mga panonood nga po ng mga esports. Pag FPS or racing games nga po nilalaro natin. Dito guys, mapapansin nyo po yung difference nga po niya compare po sa ibang normal na TV na naka 6Hz lang po. Mas responsive siya at walang lags. Mas smooth, less motion blur pa. Usually po guys, ang isang problema nga po ng mga malalaking TV. Guys, asahan nyo na po,
malaki lang po yung TV natin. Pero pagka po tinignan po natin at pakinggan nyo na po yung pinakamismong speaker, doon nyo po maririnig guys na hindi po ganun kaganda yung mga speaker na po ng mga malalaking TV. Pero guys, ibahin nyo po itong si iFalcon dahil maganda po yung speaker niya. Dahil meron po kaming malaking TV dito guys. Ito po siya. Napilitan po kami bumili pa ng JBL po na speaker para lang po ma-enjoy namin yung malaking display nga po ng malaking TV namin. Dahil hindi nga po ganun kaganda yung pinakatunog po ng malaking TV nga po na gamit namin ngayon. Pero guys, ito nga pong speaker ng TV natin ngayon, malakas na po siya. To the point na hindi na po natin kailangan ng soundbar. Pero dito nga po kay iFalcon, surprisingly okay po yung audio niya. Supported po siya ng Dolby Atmos at DTS Virtual X. Kaya mas immersive po yung sound natin. Honestly, for casual movie watching, di mo agad mapifeel case na kailangan mo ng soundbar. Buo po ang tunog niya at napaka-crisp din. Mapifeel mo talaga yung pinapanood mo. Then syempre, naka-Google TV na nga din po ito. So sobrang user-friendly po niya at sobrang daling gamitin. Complete na rin po siya ng mga application like nga po ng Netflix, ng YouTube, saka po ng Disney Plus, or ng Prime Videos pa and more. Mabilis din po yung navigation sa kanya. Hindi po siya guys yung TV na mabaging gamitin to the point po na guys tatamarin ka na lang pong gamitin or buksan. Dahil yun nga rin po yung isang problema ko sa may nakaraang TV namin. Ang ginawa ko sa kanya para po magamit namin siya is naglagay po kami ng TV box or ng Xiaomi box para nga po maging Google TV siya. Dahil smart TV na nga po siya, napakabagal pang gamitin. Tapos bukod nga po sa napakabagal gamitin, napakapangit pa ng speaker. Kaya napilitan po kami na maglagay nga po ng JBL na speaker. Kaya guys, overall para po sa akin, para nga po sa may around 20,000 na presyo nga po ng Google TV natin na yan. Bukod po sa 55 inches, naka 4K na resolution na nga rin po tayo at naka 144 Hz pa guys yung ating refresh rate na maganda nga po sa may gaming. Dahil kailan lang po guys, yung ganyang presyo nga po na around 20,000, ang mabibili po natin is hindi po gantong kalaki at hindi po ganito guys yung klase ng mga features na makukuha natin. Pero ngayon nga po dito po kay iFalcon na powered by TCL, guys, palaki po yung TV natin and yet napakamura at napakaganda niya. Guys, mas ma-appreciate po yung mga sinabi ko na yan kung sakaling makakagamit po kayo ng 144 Hz. Tapos magandang display nga po compare po sa TV na gamit nyo ngayon na naka 6 Hz lang at hindi pa naka 4K at wala pang 144 Hz. Tapos dito nga po sa may UI natin, talaga napaka-smooth po niyang gamitin. Na para bang isang cellphone guys, na mayroon pong malakas sa processor. Yan po guys yung Google TV na mula nga po kay iFalcon. Ngayon ang tanong po dito guys is para kanino kayo yung ganyang klase ng TV? I think guys para po sa inyo yung TV na yan kung sakaling mahilig nga po kayo manood ng mga movies. Syempre kung gamer ka din or sports fan ka rin. Or kung gusto nyo nga rin po ng malaking premium na looking TV without spending too much nga po or going over budget. And honestly guys, para sa akin kung sakaling makikita ko po yung ganyang klase ng TV at sa ganyang presyo, i-consider ko rin po siyang bilhin para nga po sa mga features po na makukuha natin dyan. Lalo nga po guys kung titingin pa kayo sa ibang medyo sikat na brands. Guys, magugulat po kayo kung gaano pong kamahal ang ibang mga TV brands na may ganyang klase ng mga features. Pero dito po kay iFalcon, makukuha nyo po yan pero sa napakamurang presyo lang. At dahil gusto ko nga rin po guys na ma-experience nyo itong TV natin ngayon, guys, ipapag-giveaway po natin itong si iFalcon na 55 inches. Ida-drop po natin siya guys sa isang lugar. Kaya make sure po nakapalo kayo sa may Facebook natin. Dahil doon ko po i-upload kung nasan lugar po tayo. At kung sino po yung unang makakapunta, mapapasa kanya po itong iFalcon na TV natin. Yun lang po guys. Thanks for watching.